Masama na ang banggaan ng magsalpukan ang dalawang barkong pandigma ng China habang tinutukso ang barko ng Philippine Coast Guard. Isa ito sa pinaka-nakakahiya na friendly fire incidents nitong mga taon. Nagbigay rin ng tanong ang banggaan tungkol sa lakas ng hukbong dagat ng People's Liberation Army ng China or People's Liberation Army Navy. Sa madaling salita, lalo na ang kalidad ng mga barko ng pinakamalaking hukbong dagat sa mundo. Maaring hindi maayos ang kalagayan ng mga barko nila. Nangyari ang banggaan noong Agosto 11, 2025 sa pinagtatalunang rehiyon ng Indo-Pasipiko, kung saan nagiging mas agresibo ang paninindigan ng China. Sa video ng Philippine Coast Guard, makikitang hinahabol ng barko ng Chinese Coast Guard Type 056 Corvette ang barko ng Philippine Coast Guard. Pagkatapos, biglang sinubukan ng Corvette na lumiko pa kanan na para bang naghahanda para sa banggaan. Lumitaw bigla ang Type 052 D-Destroyer sa gitna ng habulan. Sinubukan ng Chinese Coast Guard Corvette ang mapanganib na maniobra mula sa likuran ng barko ng Republika ng Pilipinas suluan sa mataas na bilis, ayon sa Pilipinas. Imbes na harangin, binangga ng Corvette ang unahan ng destroyer ng Pilipinas at nasira ang harapang deck. Ayon sa mga opisyal ng Pilipinas, 2 Chinese na mandaragat ang nasawi sa insidente. Habang makikita sa video na nagmamadaling maghagis ng fenders ang mga tripulante ng Chinese Coast Guard bago ang banggaan. Kung bumangga ang Type 05, 2D na barkong pandigma sa alinman sa 2 mas maliit na barko, siguradong matindi ang pinsala, posibleng lumubog at maraming buhay ang mawala. Malaki ang pagkakaiba ng displacement ng Type 052D Destroyer at Type 056 Corvette na nasa 7,500 tonelada at 1,500 tonelada. Malaki rin ang pinagkaiba ng haba ng dalawang barko, 500 at 25 talampakan, ang Type 052D at 200 at 75 talampakan ang Type 056 Corvette. Bukod sa pagdududa sa kakayahan ng mga tripulante ng dalawang barko, nagtanong din ang insidente tungkol sa kalidad ng lumalaking fleet ng People's Liberation Army Navy tulad ng nabanggit namin pagdating sa kabuuang bilang. Kung hindi man sa kalidad, ang People's Liberation Army Navy na ang may pinakamalaking hukbong dagat sa buong mundo at patuloy pang lumalaki ang agwat nito sa pinakamalapit nitong karibal, ang United States. May ilang analyst na nagsabi na ang banggaang ito ay nagpapakita na bagamat nangunguna ang People's Liberation Army Navy pagdating sa dami, pagdating naman sa kalidad, malayo pa rin ito sa United States. Maaaring ito ang malaking kaibahan kung magbanggaan ng matindi ang dalawang hukbong dagat. Talakayin natin kung bakit maaaring kulang ang kalidad na iyon. Mahigit 45 taon na ang nakalipas, isa ang China sa pinakamahihirap na bansa noon. Noong 1978, 78.5% ng populasyon ay mahirap at ang gross domestic product per capita ay 200 at 20 lang, 46 na beses mas mababa kaysa sa Estados Unidos. Ang kanilang militar, bagamat ipinagmamalaki ang humigit kumulang 2 milyong sundalo, ay puno ng luma at sirang kagamitan. Noong 1978, sinimulan ni Deng Xiaoping ang patakaran ng reforma at pagbubukas na naglunsad ng mga reformang pangmerkado, nagbukas sa dayuhang pamumuhunan at nagtatag ng mga espesyal na zona ng ekonomiya. Nagkaroon ng malaking pagbabago. Ayon sa World Bank, mahigit 800 milyon ang naiahon sa kahirapan sa loob ng 50 taon. Lumago ng 50x ang gross domestic product per capita. Umabot sa mahigit 13,000 dahil sa mabilis na paglago ng ekonomiya gamit ang purchasing power parity. Naging pinakamalaking ekonomiya sa mundo ang China. Mga 30% mas malaki kaysa Estados Unidos na tinalo at napunta sa ikalawa. Noong 2014, ang paglago ay dulot ng industrial at manufacturing boom na nagdala sa bansag na pabrika ng mundo sa China. Noong 2021, umabot sa dolyar 37 trilyon ang manufacturing value added ng mga pabrika sa China, mas mataas kaysa pinagsama ng United States, Timog Korea, Alemanya, at United Kingdom. Sa kasalukuyan, gumagawa ito ng 3 beses na mas maraming kotse kaysa sa Estados Unidos, at halos kasing dami rin ng beer taon-taon gaya ng pinagsama-samang produksyon ng Estados Unidos, Russia, at Alemanya. Sa paglipas ng mga taon, mula sa paggawa ng murang gamit tulad ng plastik na laruan at nail cutter, lumago ang produksyon ng China sa mga teknolohikal na produkto
gaya ng smartphone, computer, de-kuryenteng sasakyan at robot. Sa proseso, lumago rin ang kakayahan ng mga industrial at inhinyero ng China. Marami pa ring hindi maayos na construction sa China na tinatawag na tofu construction dahil marupok ang mga pader ng gusali. Marami ring ebidensya na kaya ng China ang world-class na gawaing inhinyero. Halimbawa nito ang tulay ng Huajiang Grand Canyon sa Guizhou, sa taas na 2,000 at 50 talampakan mula sa antas ng dagat. Ito ang nakatakdang maging pinakamataas na tulay sa mundo. Matapos ang matagumpay na load test gamit ang 76 mabibigat na truck, 3,300 at 60 metriko tonelada. Noong Agosto 2025, walang tulay sa kanluran na ginagawa o katatapos lang na malapit dito. Ganon din sa high-speed rail na teknolohiya. Sa ngayon, bukod sa Hapon, wala pang kanluraning bansa na may high-speed rail network na kasing lawak, bilis o dami ng China, na may halos 3,000 milyang operational na riles. Noong Hulyo, sinimulan ng China Railway Rolling Stock Corporation ng China ang huling pagsubok sa pinakamabilis na hydrogen-powered na tren sa mundo. Inaasahang magsisimula ng operasyon sa 2025 inaasahan na maaabot ng bullet train na ito. Ang bilis na hanggang 100 at 55 milya bawat oras na walang inilalabas na polusyon. Walang bansa sa kanluran ang malapit dito. Halimbawa rito ang paglabas ng Beijing Institute of Technology ng unang cyborg bee sa mundo. Ang brain controller, pinakamagaan sa mundo na 74 mg lang, ay nakakabit sa likod ng bee at kumokontrol sa galaw nito. Angkop ito para sa military reconnaissance at search and rescue sa mga lugar ng sakuna. Hindi pa ito available sa unang 6S robot store sa mundo na binuksan sa Shenzhen, Guangdong noong Hulyo. Ngunit marami pang ibang ginagawa na nagpapakita na ang industriya ng robotics sa China ay nasa matatag na kalagayan. Nangunguna ang China sa makabagong mobile teknolohiya gaya ng 5G. Mayroon ng 42 milyong 5G stations ang bansa, kumpara sa 200 at 70,000 ng Estados Unidos. Inilunsad na nila ang unang all-frequency 6G chip sa mundo. Kaya ng teknolohiyang ito maghatid ng mobile internet speeds na lampas 100 gigabits kada segundo sa buong wireless spectrum, pati na sa frequency band sa mga liblib na lugar. Ayon sa pag-aaral sa Nature, ito ay 5,000 beses na mas mabilis kaysa karaniwan sa mga liblib na lugar sa United States. Siyempre, ang parehong teknolohikal at inhenyerong kaalaman ay ginagamit din sa militar ng China, kahit sa papel lang. Noong 1978 bago ang reforma ni Deng, biro lang halos ang PLA para sa bansang may mahigit 1 bilyong tao. Itinuturing na itong ikatlong pinakamakapangyarihang militar sa mundo, sunod sa United States at Russia. Itinuturing din itong isa sa mga pinaka-advanced sa teknolohiya, na may mga makabagong inobasyon na ipinapakita halos linggo-linggo. Noong Hulyo at Agosto 2025 lamang, ipinakita ng China ang isang ganap na 3D printed na all-terrain military drone na kayang gumana sa lupa, dagat at himpapawid. Isang bagong tailless stealth wingman drone at ang AWAX Type KJ, 3,000 na long-distance high-tech surveillance warplane. Ang LY-10 isa shipborne laser ay para sa pagharang ng drone at missile, habang ang truck-mounted Odubaba 5A50 next-gen laser air defense system ay kayang mag-vaporize at mag-jam ng mababang lipad na drone hanggang 6 na milya. Ipinakita rin nila ang Rain of Pear Blossom Needles Bomb na may 500 at 50 hanggang 600 at 60 libra ng matutulis na tungsten needles na kayang magpira-piraso ng halos anumang bagay ng walang malaking pagsabog, at isang graphite bomb na idinisenyo para pahintuin ang mga planta at linya ng kuryente. Ang warhead na may 1,000 at 80 libra ay naglalabas ng 70 submunitions na may carbon fibers na nagdudulot ng short circuit at posibleng pagkawala ng kuryente. Kahanga-hanga ang resulta nito sa mahigit 100 at 5,000 square feet saan mang anggulo tingnan. Ang bilis ng inobasyon ng China ay maaring ituring na nakakatakot. Basta't totoo nga na nagagawa ng lahat ng kagamitang ito ang sinasabi nila sa kahon. Ilang beses na itong napatunayan. Halimbawa, matagal nang pinupuna sa kanluran
ang J-10C fighter jets ng China bilang mas mababa kumpara sa mga ikalimang henerasyong katulad ng F-35 Lightning ikalawa ng United States at Rafale ng Pransya. Noong sagupaan ng India at Pakistan noong 2025, naiulat na nagambala ng mga J-10C ng Pakistan ang radar at communication system ng Rafale ng India. Dahil dito, nabagsak ng mga eroplano ng China ang hanggang 3 mas pinupuri at mahal na French jets. Malaking pagsisikap at budget ang ginugol ng PLA para baguhin ang air defenses, electronic warfare, missile at drone capabilities ng Air Force nila. Pero maaring sabihin na ang pinakamalalaking pag-unlad sa kanilang kakayahang militar ay nagmula sa kanilang hukbong dagat. Batay sa ulat ng United States Defense Department tungkol sa China military power para sa 2024, ang People's Liberation Army Navy ang pinakamalaking hukbong dagat ngayon na may 370 plus barko at submarino kabilang ang 100 at 40 pangunahing surface combatants. Batay sa Center for Strategic and International Studies, noong 2024 may 234 na barkong pandigma ang People's Liberation Army Navy habang 219 naman ang United States Navy. Hindi pa rin buo ang kwento. Mas lamang ang United States sa guided missile cruisers, destroyers at bigat ng barko dahil sa 11 aircraft carriers nito kumpara sa 3 ng China. Inilunsad ng China ang ika-4 na Type 075 helicopter carrier Chinese Navy ship Hubei noong Agosto mula 2021. Hindi ito kasing laki ng multifunctional na Nimitz-class carriers ng United States na kaya magdala ng iba't ibang attack aircraft at helicopter. Mas mataas ang level ng Ohio-class submarines ng United States kaysa sa anumang submarino ng China. May 307 aktibong shipyards ang China kumpara sa 20 lang sa United States at 35 dito ay gumagawa ng mga barkong militar. 4 lang ang nasa United States habang na ngayong 2000 at 24 mas marami ng mas mabibigat na komersyal na barko ang nagawa ng industriya ng paggawa ng barko ng China kaysa sa buong na nagawa ng United States mula World War I kalawa. Ngayon, kayang gumawa ng China ng 31 Type 052DD destroyers kada taon habang 16 lang na Ali Burke-class destroyers ang kaya ng United States. Pinakamalapit na katumbas ng Type 052D, nababahala ang United States sa lumalakas na hukbong dagat ng China at lumalaking agwat ng produksyon. Sabi ni dating United States kalihim Kurt Campbell, tingnan ang pagkakaiba ng paggawa ng barko sa United States at China. Talagang nakakabahala. Kailangan pa nating pagbutihin dito. Kundi hindi tayo magiging pandagat na kapangyarihang kailangan sa ika-21 siglo. Karapat dapat bang mabahala sa kalidad ng mga barkong pandigma ng China? Dahil tinatawag na junk ang tradisyonal na mga bangkang Chino, posible kayang pinupuno ng People's Liberation Army Navy ngayon ang kanilang hukbong dagat ng mamahalin at high-tech na junk na ibang klase. Isang vlogger na kilala bilang si Noah na yon, ang analyst na nag-conclusion base sa banggaan ng 2 barkong pandigma ng China. Malakas ang argumento ni National Oceanic and Atmospheric Administration na ipinapakita ng pinsala sa Type 052D mula sa banggaan na hindi kasing ligtas at epektibo ang mga barkong ito gaya ng inaangkin. Itinuturing na gulugod ng People's Liberation Army Navy ang Type 052D. Mayroong humigit kumulang 25 na aktibong nagseserbisyo kabilang ang 13 na standard na variant at 12 na Type 052DL. At may mga ginagawa pa sa mga shipyard ng Dalian at Jianghan Changjing. Tinawag na Chinese Aegis dahil sa advanced radar at combat system. Ang bagong barko ay multi-role guided missile destroyer na para sa blue water operations gamit ang modernong sensor, armas at communication system. Binibigyang diin ng barko ang stealth gamit ang nakatagilid na superstructure at integrated mast para sa mas mababang radar cross-section. Pinapagana ito ng diesel o gas turbine propulsion na may cruising range na 5,100 at 78 milya para sa regional na operasyon sa malalalim na karagatan. Ang pinakakapansin-pansing tampok ng destroyer ay ang 64-cell vertical launch system o vertical launch system na nakaayos sa 32 cells sa unahan at 32 sa hulihan. Kaya nitong magpalipad ng HHQ, siyam long-range surface-to-air missile para sa air defense, YJ,
18 supersonic anti-ship cruise missile. CJ, 10 land attack cruise missile para sa precision strikes. At CY-5 anti-submarine missile. Ang Type 052D ay may 100 at 30 MHPJ. 38 naval gun. Type 700 at 30 o 1,100 at 30 close-in weapon system HHQ. 10 short-range surface-to-air missile at 2 triple torpedo launchers para sa lupa, dagat at point defense. Ang 4 na panel na ACE radar system ng barko, tinatawag na Dragon's Eye, ay nagbibigay ng matatag na air at surface surveillance na kayang mag-detect at mag-track ng maraming target ng sabay sa layo ng 100 milya. Kasama sa dagdag na sensor, ang Type 364, Type 366, Type 500, 17B radars, SJD Sham hull-mounted sonar, at SJG 311 variable depth sonar para sa anti-submarine warfare. Ang Type 052D ay may Joint Service Integrated Data Link System katulad ng Link 16 ng NATO at Naval Common Tactical Data Link para sa mas mahusay na interoperability sa ibang kagamitan ng People's Liberation Army Navy. Sa papel, kahanga-hanga ang barkong ito at isa sa kakaunting barko ng China na kayang magpakita ng lakas sa malalayong dagat. Maaaring mapatunayang mabuti ito kahit sa kabila ng paglago ng lakas pandagat. Umaasa pa rin ang China sa hukbong dagat ng Amerika para sa proteksyon ng kanilang mga barkong kargamento habang dinadala nila ang iba't ibang produktong pangkonsumo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa pagsusuri niya sa larawan ng destroyer, kitang baluktot ang harapan at mukhang hindi na kayang maglayag ang barko. Sabi ni Noah, bumagal ng husto ang barko bago bumangga. Ang lawak ng pinsala ay maaari lamang dulot ng mahinang pagkakagawa o kaya naman ay paggamit ng mababang uri ng mga materyales. Sinabi niya na ang China ay komunistang bansa na mas inuuna ang dami kaysa kalidad. Kaya kadalasan mababa ang kalidad ng kanilang mga produkto. Ang resulta? Halimbawa, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ayon sa kanya, ang mataas na kalidad na German Tiger ISA tank ay kayang sirain ang maraming mababang kalidad na Soviet T-34 tanks na mass-produced. Pinili ng Soviet Union ang dami kaysa kalidad. At ayon sa kanya, ganoon din ang ginagawa ngayon ng China base sa ebidensya. Sabi rin niya, ang mas maliit na displacement ng Type 052D kumpara kay Ali Burke ay nagpapakita ng paggamit ng magaan na bakal sa barkong Chino. Ang Ali Burke Destroyer Guided Missile 51 ay may bigat na 8,000 at 300 hanggang 9,000 at 700 tonelada kapag puno. Habang ang barkong Chino ay hanggang 7,000 at 500 tonelada lang. Ang Type 052D ay may 64 vertical launch system launcher, mas kaunti kaysa 9 ng DDG-51, ngunit maliit lang ang epekto nito sa halos 2,000 toneladang diferensya sa bigat. Sabi ni Noah, matibay ang balangkas ng United States barkong pandigma. Para sa iba, sobra pa sa engineering. Ngunit bilang isang demokratikong bansa at isang bansang pinahahalagahan ang buhay ng mga tao at ang kanilang kaligtasan. Sa mga barkong iyon, ang pinakamahalagang prioridad ay ang pinakamataas na posibilidad ng kaligtasan ng mga mandaragat nito. Hindi mo masasabi iyon tungkol sa 052D na bersyon ng China kung hindi kaya ng mga barkong ito ang maggaan na tama mula sa mas maliit na barko. Lalo na silang hindi tatagal sa isang malakas na kalaban tulad ng United States. Sa huli, ang konklusyon niya, labis akong nagdududa kung paano magpe-perform ang hukbong dagat ng China sa totoong labanan laban sa isang malakas na hukbong dagat. Lulubog agad ang barko nila. Wala nang oras mag-ayos pag tinamaan ng vertical launch system cell. Ang mahinang pagkakayari ay madalas nagdudulot ng malaking pinsala. May maliit na problema sa pagsusuri ni Noah. Nakabatay ito sa maling palagay. Nakikita mo ang larawan na siyang pinagbabatayan ni Noah ng buong thesis niya. Hindi nito ipinapakita ang pinsala sa Type 052D destroyer, kundi sa kabilang barkong sangkot sa banggaan. Ang Chinese Coast Guard corvette na bumangga sa mas mabigat na destroyer. Mas hindi malala ang totoong pinsala sa Type 052D. Ganito ang pinsalang makikita mo sa matibay na warship na nabangga ng 1,500 toneladang corvette. At sa totoo lang, ang baluktot na katawan ng corvette ay eksaktong inaasahan mong makita kapag ang isang mas magaan na barko ay bumangga sa mas mabigat at mas matibay na barko. Walang ebidensya na mahina ang pagkakagawa o mababa ang kalidad ng bakal ng Type 052D base sa natamong pinsala. Mas kaunti ang malasakit ng People's Liberation Army Navy sa mandaragat kaysa United States. Ang UP ay hindi ibig sabihin na
Ginaya ng China ang landas ng Unyong Sobyet. Agad lulubog ang barko ng China kapag tinamaan ng United States na misil o drone, pero may iba pang issue sa pagsusuri niya. Bagamat parehong iisang partido ang Unyong Sobyet at modernong China sa politika, magkaiba naman sila pagdating sa ekonomiya. Lubos na kontrolado ng sentralisadong pamahalaan ang ekonomiya ng Unyong Sobyet at China bago ang reforma ni Deng. Kaya't hindi ito episyente. Tinatawag ng mga Chino ang kanilang sistema na sosyalismo na may katangiang Chino. Kabilang dito ang malaking pribadong negosyo at natatanging kapitalistang ugali. Tungkol naman sa pagiging episyente, nang hindi binabaliwala ang maraming malalaking problema na kinakaharap ng ekonomiyang Chino, ang paglago ng kanilang ekonomiya sa mga nakaraang dekada ay nagsasalita na para sa sarili nito. Ibig mo bang sabihin na dapat kabahan ang United States dahil maganda ang pagkakagawa ng mga barkong pandigma ng China? Siyempre hindi, pero hindi rin naman nito pinapakita ang kabaligtaran. Mas magalang tinuturing ng National Interest at Naval Technology Journal ang Type 052D sa kanilang mas mapanuring pagsusuri. Bilang mabigat na kalaban ng Aliber class, hindi pa talaga natin alam kung paano. Hindi pa natin alam kung paano magpe-performa sa totoong labanan ang karamihan ng Chinese fleet at makabagong sandata nila. Kaunti lang ang may tunay na karanasan sa digmaan dito. Maliban sa mga sagupaan sa South China Sea at hangganan ng India, hindi pa nasangkot ang China sa malaking labanan mula 1900 dekada. Isa sa huling aktibong digmaan nito ay ang digmaan sa Vietnam. Pagkatapos ng digmaan noong 1973, nagpatuloy ang mga sagupaan sa hangganan laban sa Vietnam hanggang sa huling bahagi ng 1980s kung kailan unti-unti itong natigil. Maaring lumabas na karamihan ng hukbong dagat ng China ay puro lumulutang na kalat lang. Walang laban sa mas maliit, pero mas advanced na hukbong dagat ng Estados Unidos. Maliban kung may mas matibay na ebidensya kaysa sa simpleng UP. Ang patuloy na pag-unlad ng teknolohiyang militar ng China ay nagpapakita na tama ang hakbang ng Estados Unidos na seryosohin ang banta mula sa China. Tulad dati, magbibigay kami ng bagong ebidensya kapag mayroon. Kaya siguraduhin ninyong mag-subscribe sa channel at i-enable ang notifications para hindi kayo mahuli. At maraming salamat sa panonood.